something, that you're up to something scandalous. Taste my bitter heart, you know it makes you blush. Something is right with this. I've been listening to you, you don't listen to me. Uy! Relax! Hindi ako tatalon. Eh, anong ginagawa mo dyan? Hindi ka ba natatakot? Hindi. You don't look familiar. Taga dito ka ba? Hindi. Bagong lipat lang din ako. Ito lang katrabaho yung mga magulang ko. Ah, may kaklose ka rin. Wala. Bagong lipat lang ako. Alis din naman ako uli. Sure ka na dyan. Baka naman magbago pa isip mo. Gusto mo ba ng kwento? Nakikita mo ba yung tatlo na yan? Ano meron sa kanila? Hindi naman sila masamang tao. Bata lang. Masyadong bata para maintindihan ang tama at mali. Isang padalos-dalos na sandali lang at nagbago na ang lahat. Hindi nila kasalanan, kundi natutunan nila kung ano ang pakiramdam ng mawalan. Minsan, dumadating ang aral ng huli. Ngunit dala-dala na nila ito ngayon, gusto man nila o hindi. Bakit? Ano nangyari sa kanila? Kukwento ko na lang sa'yo kapag bumalik ka bukas. Kala ko, kwentuhan mo pa ako. Yan si Lorenzo. Ang pinakamasungit na tao dito sa barangay. Mukha nga. Minsan, ang mga taong mukhang may malamig ay sila pa ang may pinakamainit na puso. Sa kanilang mga kilos, walang galak o paghahangad ng kapalit. Pabili nga po, magkano po ba ito sa biscuit na to? Ito silang kayo na eh. Kulang po yung pera ko eh. Sige po, uso po. Hindi, sige. Ito na yung tinapay. Basta walang utang susunod ah. Sige po, ito na po. Kulang lang po yan. Pasensya na po. Yeah, langan naman. Nakikita mo ba yan? Yung nasa kotse? Oo, sino siya? Divorcee, chairman, and a father of two. Pero wala na yung isa niyang anak eh. Wala ka nang binaba? Ano ba nangyayari sa'yong bata ka? Ang laki ng binaba ng grades mo ah. At balita ko nagkakating classes ka daw. Hindi na kita maintindihan. Of course, hindi mo ako maintindihan. Kasi sobrang busy mo sa trabaho mo, nakasubsob ka dyan, wala ka nang paki sa amin ng kapatid ko. Namatayan din ako ng ina. Namatayan din ako ng lolo. Ikaw yung tatay dito, pero ako yung bumubuhat sa problema ng pamilya na to. Anak, hindi ko sinasadya. Minsan, hindi nila nare-realize na dahil sa pagka-busy nila sa trabaho, nawawalan sila ng oras sa kanilang mga anak, and nakaka-apekto pala yun. Iyan naman si Tristan. He also lost a loved one. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Masaya na para bang wala nang magiging problema. Matatamis sa mga ngiti at payapa ang mga puso. Pero dumating ang panahon na lumabo na ang lahat. V, may gusto sana akong sabihin sa'yo. May problema lang akong gustong i-share sa'yo. Mamaya ka na maglaho. Pakinggan mo muna ako. Mamaya ako nagawin to. Mamaya na yan. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa akin? Tatalo na nga ako eh. Nagsimula na ang mga away, tampuhan, iyakan. Sa bigat ng dinadala kong problema, siya na lang ang tangi kong pwedeng pagsabihan
upang kahit papano ay gumaan man lang. Pero akala ko ay papakinggan niya ako. Ngunit masyado na pala siyang busy sa ibang bagay at sa ibang tao. Kaya pala wala nang sagot sa mga text at tawag ay dahil may iba na siya. At dito na nagkagulo lalo ang lahat. He wasn't the definition of comforting, but he gave kindness without expecting anything in return. Nakita mo ba yung nagdaan na yan? Oo, sino sila? Yung isa dyan, napakabait ng tao na yan. Kahit hindi niya kakilala, tinutulungan niya pa rin. Kahit hindi kilala? Oo. Minsan nga, kung sino pa yung mga hindi mo kakilala, sila pa yung mas tumutulong sa'yo kaysa sa mas malalapit sa'yo. Hindi man niya nalulutas ang problema ng isang tao, pero pinananatili niyang may pag-asa kahit sandali lang. Isang araw na pwede nilang damhin ang kabutihan, isang araw na pwede silang bumangon muli. Okay ka lang ba? Okay lang naman ako. May naalala lang. Ano yan? There was this old man before, patient, gentle, and literal na masasabi mo sa kanya lahat ng bagay. And he'd never make you feel bad about it. Pero mapaglaro ang mundo. Bigla na lang siyang kinuha ng nasa itaas. Hindi biglaan, pero wala ding nakakaalam na ilang buwan na palang malala ang sakit niya. Sobrang saya ng lahat. Itong tao na lang na to ang nagiging sandalan at kakampi ko. Siya na lamang ang inspirasyon ko para magpatuloy pa at lumaban sa buhay na ito. Sobrang sakit dahil dito na lang ako kumukuha ng lakas. Pero ngayong wala na siya. Paano na kami ngayon? Paano na ako, Lo? Sino ka ba talaga? Ba't alam mo lahat ng to? Bago ko sabihin, pwede bang pakinggan mo muna yung huli kong kwento? Ano yan? Lahat ng nakita mo, bawat kabutihan, bawat pagpapabaya, katahimikan at bawat ngiti, nilaid ang daan na nagdala sa akin dito. At ngayon, nakapako ako sa pagitan ng mundong sumakit sa akin at mundong hindi ko pa kayang iwanan. Pakiramdam ko, bawat hakbang na tinahak ko ay puno ng alaala, sakit at pag-asa. Kahit gusto kong umalis, may isang bahagi ng puso ko na mananatiling nakatali sa nakaraan. Oo, patay na talaga ako. Yung mga nakwento ko sa'yo, hindi lang sila basta kung sino lang. They are the people I once knew. Mga taong mahal ko, mga taong hindi na kayang iligtas ako. Pay attention to the people you love habang nandito pa sila sa mundo. Hindi ko naman kinuwento sa ito para matakot ka eh. Kinuwento ko sa iyo para matuto ka. Hello, Ma. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Mahal na mahal ko kayo ni Papa. Hindi natin alam ang pinagdadaanan o problema ng isang tao. Kaya dapat maging mabuti tayo palagi sa mga taong nasa paligid natin. Mga simpleng tanong gaya ng kumusta ka? O kahit isang ngiti lang. Malaking bagay na para mailabas nila ang bigat ng kanilang nararamdaman. Minsan, ang maliit na kabutihan o simpleng pakikipag-usap ang nagiging ilaw sa madilim nilang araw. Hindi mo man nakikita, ang bawat munting pagpapakita ng malasakit ay may kapangyarihang mapagaan ng puso ng iba. I've been listening, paying attention. You don't listen. You've been giving, you've been
up your time and